one ending. I think so early on, Pirapat just grimacing, and down he goes! First knockdown, is he going to get back up? It looks like he's in a world of pain, and Pirapat Seasonet waves it off. Waves off the action. We had about 15 or 16 seconds. ต้องห่วงว่าความปลอดภัยของนักมวยมาเป็นอันดับหนึ่งยืนแน่นอนครับ Ang binansagang destroyer ng Davao City, yan ang ating pag-uusapan mga boss. Kung handa ka na, let's go at umpisahan na natin. Si Alfred Destroyer Dino ay isang kilalang professional na boksingero mula sa Davao City, Davao del Sur, Philippines. Kilala siya sa kanyang bilis, teknikalidad at pagiging southpaw, kaliwete. Bago pa man siya lumaban bilang professional, naging matagumpay si Alfred Diano sa amateur boxing. 4 na beses siyang naging Philippine Amateur Champion sa Super Bantamweight Division. Mayroon siyang impressive record na 69 panalo at 4 talo sa amateur ranks. Sa edad na 20, nagpakita na siya ng malaking potential at ang ambisyon niya ay tularan ang kanyang idolo, si Manny Pacquiao, at maging isang WBC champion. Nagsimula siyang magboxing sa edad na 11 at naging inspiration niya ang kanyang tiyuhin na isa ring professional na boksingero sa Pilipinas. Mula noon, naging aktibo si Diano sa boxing at lumalaban sa iba't ibang lugar, kabilang ang Pilipinas at Thailand. Ang kanyang fighting style ay inilarawan bilang fast and technical boxer. Matapos ang 10 matagumpay na laban ng ating kababayan, tinalo nito ang Noy undefeated na si Brian Macame via TKO sa round 7 para makuha ang WBC Youth World Bantamweight belt. Kasunod nito, dumayo ang ating bida sa bansang Thailand upang harapin si Kittipong Jareonroy. Sa laban, nagawang manalo ang ating pambato sa pamamagitan ng unanimous decision. Makalipas ang 2 buwan, muling nagpakitang gilas ang ating pambato sa bansang Thailand. Ang laban ni Alfred Diano laban kay Manot Compute ay isa sa mga naging kapansin-pansing tagumpay ni Diano sa kanyang boxing career. Naganap ang labang ito noong Hulyo 2024 at nagpakita ito ng lakas at abilidad ni Alfred Diano. Ang laban sa pagitan ni na Alfred Destroyer Diano at Manot Compute, kilala rin bilang Yodpichai Sitsaithong, ng Thailand ay isang featherweight bout. Bago ang laban na ito, si Alfred Diano ay may malinis na record na walang talo na kuna nagpapakita ng kanyang potensyal bilang isang up-and-coming boxer. Si Manot Compute naman ay isang veteranong boksingero mula sa Thailand na may mas maraming laban. Ang laban ay hindi umabot sa huling round, ibig sabihin ay nagtapos ito sa pamamagitan ng knockout o technical knockout. Nagpakita si Alfred Dino ng pambihirang lakas at kombinasyon. Ang nagpabagsak kay Manot Compute ay isang body shot o suntok sa katawan. Ito ay isang uri ng knockout na nagdudulot ng matinding sakit at hirap sa paghinga para sa kalaban na nagre-resulta sa hindi nito pagbangon para ipagpatuloy ang laban. Ito ay isa sa mga tagumpay na nagpatibay sa kanyang reputation bilang isang destroyer sa ring. Ang labang ito ay naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng laban ni Alfred Diano, lalo na tinalo niya ang isang kalaban na may mas maraming karanasan. Ito rin ay nakatulong sa kanya upang patuloy na umangat sa mga ranking at makakuha ng mas malalaking oportunidad sa boxing. Isang buwan lamang ang nagdaan mga boss. Muling dumayo ang ating bida noong the 29th of August 2024 sa Space Plus Bangkok RCA, Bangkok, Thailand. Bago ang laban na ito, si Alfred Dino ay merong impresibong professional na record na walang talo, habang si Pirapat Ngam Silapakor naman ay may record na 4 na panalo at 0 talo, ibig sabihin ay undefeated din siya sa puntong iyon.
Dahil dito, ang laban ay inaasahang magiging isang matinding bakbakan sa featherweight division sa pagitan ng dalawang boksingerong walang talo. Kunit ang inaasahang mahabang laban ay mabilis na natapos. Si Alfred Dino ay nagpakita ng kanyang Destroyer moniker at tinalo si Pira Patngam Silapakorn sa loob lamang ng isang round. Ang laban ay nagtapos sa pamamagitan ng knockout. Yeah, Dino doing a good job targeting the body with the straight left and the right hook as well. Dino again, right hook to the head. That's that lead right hook we were talking about. That is a shot that's going to land even more powerful. Nagpakawala si Diano ng mga malalakas at mabilis na combination na hindi nakayanan ni Ngam Silapakorn. Great head movement as well from the Filipino fighter, going downstairs with that shovel, right uppercut. I really think that Dino is going to try and get this done early, Jimmy, and keep his... Sa huli, tuluyang bumagsak si Ngam Silapakorn at hindi na nakabangon upang ipagpatuloy ang laban. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang nagpatuloy sa undefeated streak ni Alfred Diano sa panahong yon, kundi nagpakita rin ng kanyang pambihirang lakas at kakayahang magtapos ng mga laban ng maaga laban sa mga kalaban na may malinis na record. Ito ay isang malaking pahayag mula kay Diano sa featherweight division. Ang tagumpay na ito ay nagdagdag sa reputation ni Alfred Diano bilang isang explosive at technical na boksingero na may mataas na porsyento ng knockout. Down he goes! First knockdown, is he going to get back up? It looks like he's in a world... Tila ba ayaw magpahinga ang ating pambato? Sapagkat buwan lamang ang lumipas ng taong 2,000 at 24 mula sa kanyang huling laban. Hinarap nito ang pambato ng China na si Zhigang Zhang na China ay isa sa pinaka-controversial na laban sa boxing career ni Diano. Naganap ito noong the 28th of December 2024 sa Haikou, China para sa prestihiyosong WBC Far East Super Featherweight Championship. Ang resulta ng laban ay nagdulot ng matinding diskusyon at pagkatismaya sa maraming boxing fans, lalo na sa mga taga-suporta ni Diano. Bago ang laban, kapwa may impresibong record ang dalawang boksingero. Si Alfred Diano ay may reputation bilang isang mabilis at technical na southpaw na may kakayahang magtapos ng mga laban sa pamamagitan ng knockout. Si Zhigang Zhang naman ay isang umuusbong na boksingero mula sa China at inaasahan ang isang kapanapanabik na enkwentro sa pagitan ng dalawa. Ang laban ay tumagal ng 10 rounds, na nagpapakita ng tibay at determination ng parehong boksingero. 其实我第一次在张高看现场比赛，小心啊！对手这后手，哎呀，很重啊！明星组合张志刚也在咬牙反击。 Mula pa lang sa simula, ipinakita ni Alfred Diano ang kanyang husay. Mas mabilis siya, mas aktibo sa paghagis ng mga suntok, at mas tumpak sa kanyang mga kombinasyon. Makikita sa mga footage ng laban na paulit-ulit na tinatamaan ni Diano si Zhang, lalo na sa muka. Maraming beses na nagpakawala si Diano ng mga sunod-sunod na suntok na lumapat kay Zhang. Ang epekto ng mga suntok ni Diano ay kitang-kita sa mukha ni Zhang. 老外连鸡蛋都不会发呢，对吧？ Mas naging halata ang pamamaga at mga sugat sa mukha ni Zhang na nagpapahiwatig na mas marami siyang natamong pinsala kumpara kay Diano. 终于恢复到400人了，将近400人了。但是你跟日本的2500人，跟菲律宾的对1700-800人比，还是要少很多，而且人家有对人家有。 Para sa maraming taga-subaybay, ang itsura ni Zhang ay malinaw na indikasyon na si Diano ang nangingibabaw sa laban. Sa kabila ng pagiging outboxed at ang natatamong pinsala, nanatiling matatag si Zhang at patuloy na lumaban. 没有打过比赛，今年才刚刚复归。但是今年他打了3场比赛，虽然都赢了，但是都是6回合，甚至有对，甚至有2场比赛他都是提前结束。哇，所以防好跟对手磨。张志刚2023年之后打了很多次10回合，漂亮，漂亮。 Ipinakita niya ang kanyang tibay at pagnanais na manalo sa harap ng kanyang hometown crowd. Bagaman nakakapagbigay din siya ng ilang suntok, hindi ito kasing dami o kasing epektibo ng kay Diano. 是对手。 裁判说警告了他。 Patuloy ang bakbakan hanggang sa huling rounds. Si Diano ay nanatiling agresibo at patuloy na naghagis ng mga suntok, samantalang si Zhang ay nagsumikap na makabawi.
Sa dulo ng 10 rounds, marami ang nakakita na si Deano ang nagpakita ng mas malinaw na dominasyon. Nang matapos ang laban at ihayag ang resulta, nagulat at nadismaya ang maraming fans. Nagtapos sa isang split decision na pabor kay Zhigang Zhang. Maging ang mga kababayan ni Zhang ay di makapaniwala sa naging resulta ng bakbakan. Si Zhigang Zhang ang idineklarang panalo sa split decision na nagbigay sa kanya ng WBC Far East Super Featherweight Championship. Agad itong tinawag na hometown decision o robbery ng marami. Ang pangunahing argumento ay ang malinaw na pagkakalamang ni Deano sa karamihan ng mga rounds at ang pinsalang tinamo ni Zhang na hindi sumasalamin sa desisyon ng mga hurado. Ang pagkatalo na ito ang naging unang talo ni Alfred Deano sa kanyang professional na karera. Bagamat ito ay isang pagkatalo sa record, marami ang naniniwala na ang kanyang performance sa laban ay nagpatunay sa kanyang kakayahan bilang isang world-class fighter. Ang controversial na resulta ay nagdagdag din sa kanyang kasikatan dahil marami ang naging simpatiya sa kanya at kinilala ang kanyang husay. Sa kabuuan, ang laban ni Alfred Deano laban kay Zhigang Zhang ay isang matingkad na halimbawa kung paano maaaring maging controversial ang boxing, lalo na kung ang laban ay ginaganap sa teritoryo ng isang boksingero at ang desisyon ay malapit. Sa kabila ng pagkatalo, ipinakita ni Deano ang kanyang puso at abilidad at patuloy siyang kinilala bilang isang mahusay na boksingero mula sa Pilipinas. Makalipas ang 4 na buwan, ay planong libutin ng ating kababayan ang buong mundo upang ipakita ang kanyang abilidad sa entablado ng palakasan. Dumayo si Alfred noong the 5th of April 2025 sa Sangyo Shinko Center sa Sakai, Osaka, Japan. Bago ang bakbakan, si Deano, isang southpaw mula sa Pilipinas, ay may record na 13 panalo, 1 talo at 1 tabla bago ang laban na ito na may 10 knockouts. Kilala siya bilang isang mabilis at teknikal na boksingero. Sa kanyang career, nakatapat na siya ng iba't ibang kalaban sa iba't ibang bansa. Habang si Harada naman ay isang undefeated na Japanese prospect na may record na 6 panalo at 1 talo bago ang kanilang paghaharap. Dahil sa kanyang perpektong record, siya ang kinikilala bilang mas batang talento na may malaking potensyal sa boxing scene. Ang laban ay inaasahang magiging isang matinding pagsubok para kay Harada dahil si Deano ay isang veteranong boksingero na may lakas sa suntok. Pambato na si Alfred Deano is may kartadang 13 wins, 1 talo at 1 tabla. Malakas din ito, idol. Itong si Deano yung last fight niya sa China, yung split decision na talo siya. Pero natalo sa isang... Mula sa laban, naging aktibo at agresibo si Deano sa ring at napinatumba ni Alfred Deano si Kaishu Harada nung 2 beses sa laban. Ito ay isang malaking sorpresa para sa marami, lalo na dahil si Harada ay undefeated bago ang paghaharap na ito. Sa kabila ng mga napatumbang beses ni Harada, ang opisyal na resulta ng laban ay draw o tabla. Ito ay nangangahulugang walang idineklara na panalo sa magkabilang panig pagkatapos ng 8 rounds. Ang gestong tabla ay maaring mangyari kapag ang mga hurado ay hindi makapagdesisyon kung sino ang nanalo o kung ang puntos ng bawat boksingero ay magkapareho. Bagamat may malinaw na pagpapatumba, hindi ito garantisadong panalo lalo na kung nakabangon ang kalaban at naipagpatuloy ang laban at kung ang kabuuang puntos sa dulo ng laban ay nagresulta sa tabla. Samantala mga boss, ayon sa karamihan ito ay isang matinding pandadaya para sa ating kababayan. Mga Japanese boxing fans na nakasaksi sa laban ay naniniwalang si Alfred Deano ang dapat nagwagi sa naging laban. Para kay Alfred Deano, ang tabla laban sa isang undefeated na Japanese prospect sa kanyang sariling bansa ay maituturing na isang magandang performance, lalo na't napabagsak niya ang kalaban. Ipinakita nito ang kanyang kakayahan na makipagsabayan sa mga mas bata at sumisikat na boksingero. Sa ngayon, si Deano ay itinuturing na isa sa pinakamalakas at mahusay na boksingero mula sa ating bansa sa kanyang division. Ang kanyang tapang sa pagdayo sa iba't ibang bahagi ng Asia ay nagbigay sa kanya ng maayos na reputasyon bilang isang destroyer sa loob at labas ng ring. Hanggang dito lang muna tayo mga boss. God bless at mag-iingat ang lahat. Palitan sa maliit na Pinoy. Kaya iiwas na yan makipagpalitan.
Sinusungkit-sungkit lang niya. Jab. Oh, nice body. Oh, body again. Oh, body mo naman. Not balance sa kabayan. Jab. Nice. Counter, nice counter. Tignan nyo. Haba ng galamay ng hapon eh. Tapos hindi pa nakakalimot mag-jab. Yun. Need talaga ng kabayan. Cut.